Magandang araw po sa aking mga kababayan at kaibigan. Kanina pong umaga, meron akong naging bisita na mga kamukha ko rin na senior. Yung isa ka-edad ko na 80 taong gulang. At yung dalawa naman parehong lampas 70 na rin. Kaya bali apat kami. Inaya ko sila na magkape kami dito sa amin. At sa aming paghaharap, ang napagkwentuhan namin politika. At sa pagkukwentuhan namin, kaming apat pare-pareho pala kami ng opinion. Pare-pareho kami ng iniisip sa ating bayan. Kaya habang nagkakape kami, yun, tawanan. Masaya naman. At may kasamang biro at naalaman namin yung mga hinaing namin tungkol dito sa mga politiko na opisyal ng ating bansa. At yung aming napakal din matagal-tagal din pakinggan nyo. At ang maririnig nyo ay opinion ng naming mga pangkaraniwang botante na yung tinatawag nga na grassroots ng ating lipunan. Pakinggan nyo at makakapulot kayo at malaman nyo baka may mga opinion kami na mapagbabasihan nyo rin. Ito po, pakinggan nyo. May malasakit din pala sa mga Pilipino sa bansa natin. Kaya nga biro mo. Kaysa sa halip na sunugin yung perang sinoli ng magnanakaw. Talagang kung halimbawa sinabi na ibigay na lang sa senior yan, nako, napakabango. Pinalakpakan pa siya. Napakagandang pakinggan. Kahit hindi mangyari. Napakagandang pakinggan. Kahit hindi mangyari. Kahit hindi mangyari. Magandang pakinggan. O kaya ipagpagawa ng isang tulay na kailangan na, hindi ba may nakita tayo na pasan yung may sakit? Doon sa ilog, doon sa o bakit pasan? Kasi walang tulay nga. Yun, dapat pero nako. Si Marcoleta nga kinukuyog ng taong bayan Kasi nga biro mo wala raw Philippine Sea pagkatapos ibigay na lang sa China yung Scarborough. Gago pala yun Hindi pinag-aaralan. Wala na pala ulan. Hindi pinag-aaralan yung malaki epekto sa kanya nun. Oo. Hindi pinag-aaralan, pinag-iisipan Ang nakakikita nga tayo ngayon ng pangkabuhayan na ando doon yung magiging dulo. ando doon yung yung gas na tapos ibigay na lang daw sa China. May kontrata na di ba? May nakipag-kontrata na yata Kaya hinaharang nga ng China. Hindi ko naman malaman sa mga taong to. Meron palang mga taong ganyan. Opisyal palang gobyerno. Ngayon Pilipino naman. Pinoy naman dito. Bakit mga ganyan ng mga tao na yan? Yun na nga yung... Ano kaya ang kanila sa China? Sila kaya yung meron kaya silang agenda yun. May balak. May bayad. Hindi, ibig sabihin meron kaya silang doon sa China, meron kaya silang kabuhayan. Wala. Magkakaroon ba ng kabuhayan? Hindi naman talaga mayaman niya si Marcoleta. Hindi si Robin. Diyan lang naman yan umaasa rin sa pagiging politiko. Ano ba yan? Ang sabihin nyo, may bayan. Binabayaran ba ng China yan? Para ipagtanggol niya ang China. Yun. Baka bayad ng China, kaya ganun. Talaga. Yun ang pinaka malapit. Malaki ibinibigay, yun ang magiging totoo niyan. Malaki ibinibigay ng China dyan. Sigurado yun. O dun sa mga nakurakot na pera nila. Dalawa yung
sobra tapang ng hiya dyan sa Senado eh. Sino yung dalawa na yun? Si Robin at saka Si Marcoleta. si Barcol. Ang dalawa na yan. Sobra tapang ng hiya. Yan ba eh, boboto pa ng taong bayan? Sabi, baka may bumoto sila, yung mga, DDS. oo. Eh, nagtaka nga ako bakit nanalo yan eh. Magkalang Si Robin, may posibilidad na manalo. Dahil na isang buong sa kanya, kampanya sa hulok. Hindi, at saka hindi pa alam ng tao Oo, hindi pa alam na na ganyan ang na ugali. ganyan yan. Yung sinasabi niya, pag siya sinunog eh, amoy Duterte pa rin siya. Di ba? Sunugin man daw siya, eh, amoy Duterte pa rin siya. susunod yun, hindi na Pero mo, pagkatapos yan, nung merong mga kabataan nagsabi na, sige, sunugin natin. Aba, humingi ng protection sa kwan, sa pulis at NBI. Natakot. Pero mo, kung nakikita mo ba yan sa session hall na nagsusuklay ng bigote, ano gusto mong gawin? Talaga, nagsusuklay pa talaga yan. Nagsusuklay pa talaga yan. At tapos kumakain, Tang natin yung nasa session. makita mo nung nagsusuklay. Asar ka nung makita mo sa cellphone. Nagsusuklay pa ako, tangin na. Kulang ibalibag mo yung cellphone. Pag nagsasalita ako naalis ko na agad dun sa kuwan Naalis ko na. Pinapatay mo na. Pagka siya nagsasalita. Ililipat ko. Ililipat mo na pag siya nagsasalita. Oo. Wala na. Tatapang ng hiya niya mga yan. Ewan ko ba? Merong Pilipinong ganyan. Yan yung tinatawag na traidor. Di ba? Kaya ubrang manalo, hindi pa ganong kabisado. Saka doon sa kanyang mga karelihiyon sa hulo, Sa Muslim. Oo. Na solid yan O ngayon. Mapupunan pala mga ilan dito. Kaya nanalo kay Bernero Kaya nga nanalo. Oo, kaya nanalo yan Solid siya rin sa Muslim. Pero lahat ng bumotor yan, nagsisisi na ngayon. Yun na. Sisisi na. Yung matiga rito sa atin, dito. Nabudol. Kaya hindi pa rin tayo nakakasiguro na hindi pa rin mananalo kung kumandidato pa rin na ng Hindi ng senador. nakakakandidato yan. Mapapahiya na mismo yung sa sarili. Kandidato Dahil yan. sa mga sinasabi. Napakalakas lang kanyan Ang lahat ito, sinusulong pa nga ni Sarang maging pangulo yan Naku, wala na. Yung mga Sara na yan, iilan na lang yan. Unti-unti yung nag-aalis yan Wala na. Akala nila mananalo pa si Sara. Naku, malabo pa sa kulog. Hindi na mananalo si Sara. Ano ang purweba natin? Kanya lang yan nanalo nun, hindi pa ganong kabisado. Oo. Ugali niya. Nakilala na eh. Ngayon, nakilala ng tao, paano iboboto pa yan? Oo. Pero may iboboto pa rin, yung talagang mga kanya. Yung umaasang nakikinabang. Oo. At saka yung mga bayad. Yan. Kaya hindi pa mawala. Pero konti na lang yun. Konti na lang. Hindi na kaya ipanalo yun. Hindi na. Ang purweba, tinan nyo. Noon, maisog rally. Ngayon nga, tumawag nga sila, di ba? Mga lahat ng rally nila, nilalangaw. O, doon sa EDSA. O, sila na lang ng mga vlogger. Magsisimula, meron mga 50. Mga bandang hapon, makikita mo, mga 20 na lang sila. Mga ganon. Kitang-kita naman eh. Subukan nila nakikirari-rally na nga lang sila eh. Dahil pag sila tumawag na sa solo lang nila, ala na, nilalangaw. Wala nang taong naniniwala sa kanila. Kasi nga yung iglesia hindi ba dati ang iglesia talagang sinusunod ng mga nung mag-rally ba na yun hindi ba hindi naman wala namang nagawa ang iglesia. Hanggang 2 araw, 3 araw na naka-schedule yung rally nila. Hindi, nung bandang huli, pinayagan din sila nung bandang huli. Pero nung una, ayaw silang payagan ng mga iglesia. Ayaw isama yung mga DDS. Dahil nga sa nakikisakay nga yung DDS ayaw naman Sabay nakikisabay. Hindi pumayag yung iglesia. Ang ginawa ng iglesia, pinutol na lang. Hindi na 3 araw. 2 araw pa lang, pinutol na. Na inuporta. Wala na yan. Akala naman yung mga senador na yan na yung siyam na senador, yung siyam na DDS na senador ni Sara, akala nila mananalo pa yung na yan, yung
Sara DDS na yan. Sus Mariose. Yung Siyam. Yan hindi kakalimutan ng butante yan. Pag sa eleksyon yan, wala nang mananalo dyan. Pero marami, yung ibang mga hindi masyadong kwal sa politiko, mga... Yung hindi mga nakakaalam ng tao, issue. Oo, yung mga hindi nakakaalam ng issue. Kamkala ng mga babae, karamihan dyan hindi alam yung issue na yan. Yung mga... Yun na lang ang boboto. Oo, yung mga hindi Oo, alam. hindi na nila kayang panalo. Pero kahit nga, hindi nila kaya panalo. Napakagulo ng politika natin. Parang laban Ay, lang. ang nagpagulo nga ay ang Duterte lang. Kung Oo. hindi naman gumanyan ang Duterte, hindi naman magugulo ganyan eh. Hindi naman Yan, magugulo nagsimula ganyan. lahat. Para masakim sa tungkol eh, paano? Gusto pala Lalo na niya si ng Sara. Pangulo. Si Sara, gusto pala ng Pangulo. Ba't di siya Oo, ba't dumaban? hindi siya makapaghintay? Hindi, Oo. sabihin may termino naman ang presidente. Kaya Bakit ako nga hindi siya eh. makapaghintay? Gusto pala niya noong paman. Oo. Bakit hindi pa ginawa niya yung binibigay pa siya? Eh kung ang ginawa lang ni Sara, naghintay siya ng eleksyon. Eh tsak naman hindi nakakandidato si Bongbong. Hindi na siya na lang. Abay, dapat nagpabango siya ng pangalan eh. Para maka Makarecover siya. Oo. Para manalo siya. Dahil si Bongbong, last term na niya yan, hindi na niya nang magkalaban niya. Dapat ang pinag-tunan namin sa darating dahil siya kakausahan na pagiging Kaya sumira sa kanyang granito. Lahat na yan. Si Digong, siya sumira sa sarili niya. Oo. Si Sara, siya sumira sa sarili niya. Kung hindi may sagumunod, baka may pagkasa pa sa Oo, may pag-asa pa yan. Yung kaso ngayon, Alam mo kung hindi na may kanilang kung tao. kung hindi lumabas yung nakilala yung pagkatao ni na walang hiya pala, si Sara, siguradong presidente yan sa 2028. Ang kaso, hindi makapaghintay. Ipinakita niya yung kanyang totoong pagkatao at ugali. Ano ba sa kanyang panunungkulan? Ano ba nakita sa kanya bilang vice presidente? Wala. Ano ang nakita sa kanya sa pagiging DepEd secretary? Wala, puro pagnanakaw at anomalya rin. Oh, biro mo. Ano hahabulin sa kanya ng tao? Siyang na-submit na magandang na ano man ang dapat gawin. Anong nagawang mabuti? Ayun. Ang gusto lang niya, magpunta sa ibang bansa. Gumastos ng pera ng Pilipino. Yakuan siya, yan. Oo, yan. Yan siya. Kaya mas Yan ang pero noon yung sinasabing gusto pala niya maging presidente. Kung siya ay kumandidatong presidente at saka si Bongbong ang kalaban niya, talo siya. Hindi niya kayang talo. Ang tagal na nating hinihintay ni Bongbong na kumandidatong presidente. Naglaban, talo siya, hindi siya mananalo. Si Digong, Si Digong nanalo ng ilang milyon? 16 million, di ba? Ang yabang-yabang nila Digong na sabi 16 billion ang kanyang naging boto. O nang magtandem yung dalawa, 30 million plus, hindi ba? 32. Oh, yung dalawa. Hindi. Pero kung silang dalawa naglaban sa presidente, at si Bongbong, sa palagay niyo sino mananalo? Basta si Bongbong kaya sa kanya kahit nanunod. Oh, yun. Talagang si Bongbong mananalo. Kahit nung noon ang naglaban sila dalawa. Hindi niya kung si Bongbong ang hindi niya makakasabay.
nakasabay, kung mandidato man siya, kung hindi si Bongbong ang kasabay niya, baka siya na. Baka sakali. Oo. Kasi hindi pa kilala ang Duterte noon na hindi pa lumalabas ang baho ng mga Duterte. Sabi ngayon, kilala ko ng Duterte na yan. Oo. Talaga. Kung Nung pamang kakandidato si Duterte ng marami nga nagsasabing napakainam ni Duterte. Doon nga nung... nabudol nga tayo, biro mo naman. Doon nga sa kanila sa Bacolod, sa napakainom nga raw niya. Kaya, Sa Davao. oo, sa Davao. Napakainom daw na mayor nga niyan. Matapang. Kaya marami may gusto rin ganung nabantugin. Sinubukan ng tao yung sinasabi niya na 6 na buwan, lilinisin niya ang drug. Matatahimik. 6 na buwan, mawawala ang korupsyon. O 6 na taon na tapos nang umalis siya, talamak pa rin ng drug. At saka noong araw, noong araw ng mga nakaraang mga inuunong presidente, ang drugs milyon lang. Nang siya, bilyon. Bilyon ang naging problema sa drug. At saka, Yung mga corruption yan, alam niya. Bakit alam mo lang nabantog? o kaya nga, Nalaman naman ba't yun. hindi niya hinabol? Ba't hindi niya hinabol? Alam naman yung mga corrupt na yun Alam naman niya nun Bakit nagtuloy-tuloy ang pagka-corrupt na yan? Kasabwat siya. Kaya nga. Nakikinabang. Inabot silang malaki. Mas malaki pa kinabang niya. Pagkatapos ngayon si Bongbong ang nagsisiwalat ng korupsyon. At gusto ni Bongbong ngayon matanggal ang korupsyon. Sa kanila ngayon pagbibintangan. Nagsiapuno pa. Nasipapuno. Pero mga tao yan, kung di ba mga kabubuhan yan Kay Bongbong daw lahat ng Sobrang- galing. Kaya nga yung sinasabi na Sobrang talino nga ang tatak kasi ng DDS, fake news at saka bobo. Pagka narinig mo yung salitang bobo, DDS yun. At saka yung fake news. Gumagawa sila ng mga fake news, mga drama na hindi totoo para lang siraan ng administrasyon. Para bumango sila. Kaya lang, wala namang naniniwala na. Kaya lamang niniwala. Kahit paano gawin pa niya, alam mo, hindi mag-click Oo. Hindi mag-click kahit ano gawin lang painira. Ganun ang nangyayari. Nakita mo, Ganun. yung ginawa na naman si Bongbong, yung inhabla naman na Impeachment. na i-fix na alarin. Wala rin. Binasura. Puro basuran. Binasura impeachment niya. Alam mo, eto, tatanungin ko kayo. Sa 2028, sa 2028, election yun, di ba? Ano ba ang isyong importante sa ating bansa? Di ba? Ang issue, dalawa lang. Ang isa is corruption. Yung mga flood control na yan, yung kinokontrol ni Marcos na yan. At saka Blue Ribbon Committee. Sino yan? Yung Blue Ribbon Committee sa Senado. Soto na yan. Kalimutan ko rin yung pangalan. Si Lacson. Lakson. Oo. Kasi Blue Ribbon Committee, si Lacson. Lacson, Ngayon, ang problema ng bansa natin, korupsyon at saka West Philippine Sea, di ba? Yan ang pinaka-problema ng bansa. Kung boboto tayo ng presidente, sino sa palagay nyo ang ano? Ngayon, yung mga yung umuugong na bukal ng Pangulo, yun yung matatensya natin kung may pagmamahal dito sa ating bayan. Yung may pagmamahal sa bayan. Sa ating bansa. Oo. Yung may pagmamahal na sa ngayon pa lang makukuha na natin ng pruweba kung sino talagang yung West Philippine Sea maluluwagin din Ngayon pa lang malalaman natin yun
kasunta natin yung mga tao na ubra natin iboto. Sino yun? Halimbawa, Hindi ko alam kung sino nga ang matutuloy na Pangulo. ibig sabihin kung sino suportahan ni Bongbong o hindi naman. Ang ibig ko sabihin, Yung makatao, yung Oo. makabayan. dahil sa tayo man, alam naman natin kung sino ang mga tao na makabayan. Mm. Yun lang ang Oo. ibig ko sabihin. Hindi yung kung tao ni Bongbong, Oo. baka yung tao ni Bongbong ngayon nagbabalat kayo lang. Oo, totoo yun. Kaya nga- Kagaya nung nangyari sa mga Duterte. Ayaw. Malalaman naman natin ngayon pa lang, matlatag tao na magmasakit sa atin. Yan ang ibig ko sabihin. Ikaw, ano suggestion mo? Sa nakikita mo na kahit hindi siya presidentiable, kahit hindi siya sino? Si Cayetano ba? Gusto mo? Naku po! Napapalundag. Sa 10,000 Kaya lang dumamay boto niya sa 10,000 na ako niya. Meron bang nangyari? Wala naman. Nakakagulat ka. Wala. Si Cayetano. Hindi. Nagulat ka. Ayaw mo kay Cayetano. Sino? Siya ngayon, Kaya ako tinatanong, pagkaraan mo, siya naman. Pagkaraan niya, ako. Meron din naman akong isasuggest ako, ang suggest ko lang dyan, Oh. ngayon pa lang, yung mga isip at ugali ng mga tao na yan, yun ang tinukan ko, yung Pagbabasihan. pinagbabasihan ko. Ah. Kaya ala akong masasabi kung sino sa kanila. Dahil inaalam mo pa. Oo. Dahil Kumbaga- 2 taon pa Oo. Mahigit Ibig sabihin, yung mga tao na yan, ikaw rin, pagka ikaw yung kaibigan mo, magkasama lang kayo ng mga 1 buwan, 2 buwan, magkakasama na ugali. Pwede mo na ugali. Kaya sa Ganun ngayon, lang ang ibig sabihin. ikaw mo matagal-tagal pa, tinatansya mo pa. Oo, neutral pa. Nagkahanap nga kung uubra yung kung hindi. Pero ako, may suggestion din ako. Ikaw, Ato, Ako man ganun din. ganun pa rin. Ala pang malinaw. Wala pa akong malinaw ngayon. Sige, ako naman. Ako may suggestion. Ano ang problema ng ating bayan sa ngayon? Corruption, di ba? Oo, yan. Kaya tayo naghihirap, bagsakan, kaya hindi tayo naiwan na tayo ng mga ibang bansa tulad ng Vietnam dahil sa corruption. Hindi Di ba? tayo uunlad hanggang Hindi tayo- buhay ang mga corruption na yan. Ayan, hindi Sila tayo unlad. pumapatay Number 1. Number 2, yung issue ng PLPC na natin. Ha? Meron akong suggestion na magandang maging presidente. Ha? Sa akin lang yun. Si Lacson. Sila. Si Lacson. Pumapatay din si Lacson. Oh. Pakwan yan si Lacson. Matindi yan. Matindi si Lacson din. Oh. Matindi yan si Lacson. Oh. Umabot na nga pala ng Pangulo at nga. So ikaw ngayon, yung sinasabi ko, kung kumandidato ba si Lacson, siya rin nyo iboboto? Si Lacson, kasi kung sa tagal ng ganyan at kilala ko na, Kilala mo. nagsado ko na rin ang ugali niya. Dahil balita talagang matapang si Lacson. Yun. At saka may pagmamahal sa bayan niya. Oo, saka yan. Kumbaga sa kwan, merong isang salita si Lacson. Yun. Yan ang kakunang kay Lacson lang. Kaya ako, yan ang... Matapang niya. So kung si Lacson pala, maipupush natin, sama-sama tayo, yung iba pang mga kasama natin na senior. Mga senior tayo nagsasalita. At saka tayo nagsasalita. Kaedad natin si Digong alam natin ang nangyari yan, buhat pa dun sa kay Lakay, di ba? Buhat pa kay Apo Lakay, nasubaybayan natin yan. Kung sino yung mga taong nagmamahal sa bayan. Di ba? Yan. Si Lacson nga, hindi nga tumanggap ng PDAP yan Di ba? Alam nyo ba yun? Hindi tumatanggap yan talaga Hindi. sa Senado. Hindi tumatanggap ng PDAP yan. Kaya yan walang bahid ang niyan sa pagnanakaw. May Diba? paninindigan niya. Yun.
Basta sinabi, ginagawa. So, pag yan ay yan ang susuportahan natin, si Lacson. Lacson, na yung magpantay si Lacson. Matapang talaga si Lacson. Oo. Iba yan. Mga pinatay na rin ng tao. Marami rin pinapatay yun, si Lacson. Meron pang isang inyano, yung pangalan. Pero yung mga iba, meron nga, hindi naman natin kilala eh. No, Halimbawa, kasi alam mo ang pinaka diyan ang pinaka hindi rin magandang tao, si Amy. Oo. Masyadong sobrang kaliwa yan, kaliwa. Mapangmataas yun. Saka bukod sa ron, akalain mo yung kapatid Oo. Madalang yun. Si Amy, hindi. Madalang talaga yun. Madalang yun. Hindi. Kapatid. Hindi po pwede Binunuso. si Amy. Hindi pwede yun. ko Kahit bobotin. anong posisyon na tumabol, hindi ko bobotin yun. Amy, nako. Kahit anong posisyon na lang gawin ni Amy, hindi ko bobotin yan. Baka yan eh, senador man eh, hindi na rin manalo. Kumandidato senador. Ako nga sa'yo, kahit anong posisyon na kuhanin ni Amy, hindi ko bobotin siya. Oo. Kaluwang masyado yun. Yung mga ganun eh, walang kasiyahan. At tingong kapatid eh. Pero si Amy, ang kanya, kaya bumaliktad na ganyan, nasupal pala ni kanya, ni Sarah. Baya tayo ko nang isinupal pala, 50 milyon isinupal pala niyan. Kay Amy. Gano'n na yun. Yun ang balita ko lang dyan, no? Gano'n na yun. Pero yun ang balita ko dyan. Pero sa totoo lang, yung pag-uusap na kung si Amy hindi umiwalay kay Bongbong dahil siya Marcos, siya ang susunod na presidente ng Pilipinas. Sobra. Ha? Sobra. Di ba? Malinaw yun. Kung hindi siya gumanon, Kung hindi siya umiwalay kay Bongbong at sumuporta siya sa DDS, sa 2028, tiyak na siya ang susunod na presidente. Pers, ano yan? Bagay inang ma-comment sa ako Sa mga vlogger. Oo, na kung hindi lang gumanong kumaliwa, baka yan Siya ang presidente. manalo pa ka sa 28 yan eh. Talaga, Hindi totoo yan. kumaliwa eh. Totoo yan. Kasi dahil Marcos yan. Ay ngayon kahit ano na lang posisyon na kuhain niya, hindi ko bobo. Talaga. Kahit anong posisyon. Talaga, sinayang ni Amy. Sinayang Sinayang ni kanyang... Amy. Bakit ganun nagustuhan pa niya yung Duterte? Samantalang siya na nakaposisyon na siya. Halos siya tingalain na Siya nang- pagkat yung kapatid na Pangulo. Siya na susunod. Kailangan niyang mangyari sa buhay niya. Parang na rin siyang Pangulo kung hindi siya gumanon eh. Ano pang lahat sa buhay niya? Sira Malaki ulo. pag-asa niya. Sira ulo, kamo. Sira ulo. Maging pangulo. Dahil siya Tanawin mo lang kasi si Ani, mukhang basag ang putang niya. Nung unang panahon, nung una ko pa lang na napagkikitan eh. Para bang hindi normal ang isip. Natatanaw mo mukha. Okay, nung pa lang bago-bago. Nung bago-bago pa lang napagkikita si Ani. Hindi na sinsiyahan sa ugali at mukha. Parang disable kung tawag kung pagmasdang ko. Parang disable ang mukha eh. Ganun nga pala. Natawa ako kay Amy at kay Lacson, hindi ba? Patot sa dahan yung dalawa na yan. Hindi ko na... Hindi, yung sabi ni Amy, bakla raw si Lacson. Dahil ang basihan na yung nung maging PNP chief si Lacson, yung may mga blue, ganyan, pink. Pagkatapos doon daw sa PMA, kasi si Lacson PMA yan eh. Sa PMA gumraduate yan eh. Yung nagsusot daw ng pambabae. Sinabi naman ng mga nasa PMA na normal sa kanila yan dahil sila, kasi nakakulong sila sa PMA.
pagka yung may okasyon, merong mga ganyan na nagsusuot kunwari at nagsisipag-sayaw-sayaw ng parang party kasi bawal ang babae sa kanila. Puro lalaki. Pinatutsadaan ni Amy na bakla si Lacson. Sagot ni Lacson, sabi niya, yung buko hindi piluka. Tinamaan si Sino yung piluka? Sino yung piluka? Senador na piluka ang buhok? Si Marcoleta. Marcoleta. Si Marcoleta. Ang buhok ko hindi piluka. Ang mukha ko walang ritoke yan. Ganon. Kaya nakakatawa nga. Sabi nga ni Lacson, kung walang macho, kung hindi ako macho, wala ka nang makikitang macho sa Pilipinas. Patay tayo. Yung ating Senado, nagiging katatawanan, nakakawisip. Ganyan ang ating Senado. Lalong-lalo na pag makikita mo dyan number 1, Marcoleta. Number 2, Robin Padilla. Number 3, pag nakita mo si Cayetano. Paborito mo yata si Alan Peter Cayetano Maniniwala ka naman. Biro mo. At saka isa pa, nakakwentuhan natin si Amy, yun nga, na dapat siya ang presidente sa 2028. Kaya lang, pumanig siya kaya lang, kontra siya sa kapatid niya. Kumaliwa. Kumaliwa. At umano kay Sara. So, ngayon, meron pa isang issue na nakikita ko. Bakit ba kailangan na sa isang posisyon, let us say sa Senado, bakit kailangan na magkapatid pa ilagay natin? Bakit? Ang dami-dami namang kandidato, yung magkapatid ba naman? Kasi Katulad ni Jinggoy at saka ni yung magkapatid si ng Jingo. Pia Cayetano at saka si Alan Cayetano. Mga bilyar, kung hindi pa tapos na sa term yung Cynthia, tatlong mag-iina. Bakit? Tayo bumoboto. Na Turpo. Si Tulfo, dalawa rin. Kasi nga, kung magkadalaw sabihin kung bakit hindi. Kung doon sa ina-apply sa Senado, kung hindi nila tinatanggap, kapatid, hindi maboboto. Kasi ang tawang boboto hindi naman sila. Yun na nga yun yun na nga yun. Kailangan, pagka ikaw apply ng kandidatura, pag magkapatid, wag mo lang tanggapin yun. Yun, dapat ganun. Wala Hindi magkakasama magkapatid. Wala nga tayong batas na ganun. Hindi ba yan ang isinusulong din ni Bongbong ngayon? Yung anti-dynasty. Yun na hindi dapat na ganun. Wala nga tayong batas na bawal yung magkapatid. Mag-ama, mag-ina, magkapatid, mag-asawa. Wala tayong batas na ganun. Pero tayo bumoboto Sus Mariosip naman. Wag na nating iboto yung halimbawa Peter Cayetano at saka andyan na si Pia Cayetano ba't mo pa iboboto si Alan? O andyan na si Alan, ba't mo pa iboboto si Pia? Ganon dapat tayong butante. Kung hindi nila maipasa yung anti-dynasty, tayong butante ang dapat na gumawa ng paraan. Para-parehas ang isip ng tao. Marami na butante na hindi saklaw ang pag-iisip, na hindi niya alam ang patakaran ng ibig sabihin na hindi niya alam yung maganda sa bayan. Oo, na hindi dapat na ito. Basta siya, kilala niya o gano'n, boboto nila. Kasi katulad natin yung pag-isip natin na alam natin yung na hindi na dapat ito. Hindi na dapat. Marami naman sa atin ang hindi nag-iisip ng isip yun. Di ba? Marami sa butante talaga. Marami sa Pinoy yun na hindi na kayang abutin ng Hindi isip na yun. nag-iisip, lalo na kung may lagay sila. Oo. Isa pa yan, nako. Yun naman kasi hindi mawala sa lagayan.
kahit sino tumatanggap, yung mga ibang sumayaman lang talaga. Kaya alam mo, Yun lang ang yan. pagkakataon ng iba. Pero yung iba naman, tumatanggap, hindi man binoboto. Akin kuminsan ganun. Bibigyan ako, hindi ko man binoboto. Hindi, ako, itong Totoo. dito sa lugar namin, lahat yan. Alam ko lahat tumanggap, pero ako, hindi ko tinanggap. Biro mo, magkano isang tao? 4,500. Oo, kaya ganun. Yung magkawan, timano, 9,000. Inaalok ako, hindi ko binebenta yung aking karapatan, yung aking boto. Kasi yun naman, dito sa kwan yun, sa... Huwag kang magbabanggit ng pangalan. Hindi, o nga, ibig sabihin, dito sa mayor yun Oo. Isang mayor, saka itong si... Kung magkasama yung... Ang magkasama, yung nagbigay ng 2.5, ano? Hindi, Si Cholo kasi. huwag nga kayong magbabanggit ng pangalan eh. Kasi nga, yun ang magkatiket. Kaya ako nasabi. Cholo, saka si mayor, garbis na yan. Kasama Tayo, pwede tayo magbanggit ng pangalan. Kasi, baka hindi nyo alam, naka-live tayo. Pwede tayo magbanggit ng pangalan doon sa mga senador, mga kwan, na talaga namang yung babanggitin natin galing na sa media lahat. Hindi na bago yung ating binabanggit. Ha? So, yung yung pagsusuklay ng ano. Yung pagsusuklay ng Robin na andyan na yan. Hindi tayo mabubutasan dyan. Yung pagkain niya sa session. Totoo yan talaga. Kahit saan makarating yan. Yung sinasabi ni Marcoleta na ibigay na yung Scarborough, asa media na yan. Yung Hindi meron tayo pa. mapapahamak doon. Hindi na tayo mapapahamak doon. Meron pa isa. Yung baka anong pag-usapan hindi pa naka-live yan. Yung isinuling nakaw ng mga salapi, sabi ni Robin? Sunugin na lang. Kung may utak ba naman yung tao na yan kahit konti, maiisip niya yung perang isinuli nung magnanakaw ay sunugin. Kung yung ang naisip niya, ibigay na lang sa mga senior. Ha? Ang saya-saya nating mga senior. Yung samahan nating mga senior. Kahit na hindi mangyari, maganda na lang yung sinabi. Maganda na lang pakinggan. Magandang pakinggan kahit na hindi magkatotoo. Kaya nga. Hindi. Ang naisip niya, sunugin yung pera. Saan ka naman nakakita may matinong pag-iisip na ganyan? Yan ang kwan. Biro mo, si Marcoleta naman. Kung yung West Philippine Sea, huwag na lang siyang kumibo. Kung wala siyang masabing medyo pabor sa taong bayan. Huwag naman yung... Bansa neto, parang hindi siya nasisiyahan sa... Hindi siya Pilipino. Para siya hindi Pilipino. Parang hindi sa Pinoy. Yan yung, hindi nyo pala alam na naka-live yung Pero, ang Malayo maabot ng ating pag-uusap na yan. Hindi, naman yan. Yung ating pag-uusap kapaki-pakinabang sa kapwa Pilipino. Ibig sabihin. Ang sinasabi natin, yung tama lang. Di ba? Yung nararapat na hindi na kailangan sa Senado dalawang magkapatid. Pati na mo. Pagka may kailangan na pag-usapan o botohan sa Senado, yung magkapatid laging magkasama. So walang... Malaki bagay ng dalawang bilang agad. Yun, oo. Malaki bagay yun. Dalawang tao agad din Dalawang tao agad. Dahil sa magkapatid hindi maghiwalay No. Kung magkaiba yan, merong sariling isip rin isa, may sariling isip rin isa. Ganon. Hindi na natin kailangan iboto yung ganyan na sa isa. Hindi bali kung isang congressman at isang senador, di ba? Magkaiwalay. Pero parehong congressman, parehong senador. Jesus Maria Joseph naman, ano ba naman ang tao?
Ano ba tayo mga botante? Wala ang batas. Dahil mga tao. Hindi dapat nakatuwiran yung batas. Tayo bumoboto eh. Huwag natin iboto. Kaso nga, tayong mga botante, iba-ibang kondisyon ng isip. Saka yung iba nga, hindi neutral ang isip sa mga actual na mangyayari. Kaya nga. So, kanya nagkakaganon. Ay, Marami 11:30 hindi. na, iwanan ko na kayo, takay mag-aasikaso pa siya. O sige, mag-iwalay muna tayo. At takay... Okay. Okay. Okay, thank you. Salamat po. May simba ngayon eh. May ano ngayon. Ah, linggo, ano? Oo, linggo ngayon. Sige, ano? Oh, sige. Sige. Hindi pala nila alam na Alam tayo mo ayos nga, makarating dun eh. Oo nga naman. Okay lang yun, no? Makakita. Oo nga. Kahit daw ma-air, okay lang. Kasi para makarating na naman sa ating mga kababayan, yung mga nangyayari at katwiran na mga ginagawa nitong ating mga opisyal na kontra pa sa ating mamamayan. Sige po, salamat po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye-bye.